Handa raw humarap sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Pangulong Bongbong Marcos kung may ebidensya mag-uugnay sa kanya sa katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Patuloy naman ang paghahanap sa mga at-large pang-akusado kabilang si Zaldico na pinaniniwalaang nasa Portugal na. May unang balita si Joseph Morong. Tuloy-tuloy ang paghahanap sa 7 pang at-large na inisyuhan na ng arrest warrant ng Sandigan Bayan kasama si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa Interior Secretary, pinaniniwala ang nasa Portugal si Co. Zaldico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Ayun lang ang details. Nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Zaldico, kung pwede nilang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Sa ngayon, ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, hindi pa kanselado ang pasaporte ni Co dahil wala pang court order para rito. Ang isang taga-DPWH nasa Israel naman daw. Ayon sa PNP-CIDG, may mga taga-Sunwest Corporation na nagpahayag na gusto ng sumuko. May back channel po na sa amin. Wala po silang personal na abogado and apparently parang napabayaan. So they're takot also. We're trying. Sa mga inilabas na video ni Co, ilang beses din niyang inakusahan si Pangulong Bongbong Marcos na nag-utos umano ng budget insertions. Sabi ngayon ng Malacanang handang humarap ang Pangulo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kung may ebidensya. Is the President willing to appear before the ICI if there will be evidence that will link him to those issues? Ang ICI po ay isang independent commission. Kung ano po ang maibibigay sa kanilang maliwanag na ebidensya, wala naman pong pagtututol ang Pangulo dyan. Hinihingan pa namin ng pahayag ang ICI. Ila-livestream na ng ICI ang pagdinig sa kanilang social media page. Handa raw ang mga kongresista na magpa-livestream at hindi hihingi ng executive session sa ICI. Nauna nang sumulat si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos na handa siyang tumistigo sa ICI. Hinahabol na rin ng pamahalaan ang assets o ari-arian ng mga sangkot sa anomalya. Sa Biyernes, muling ipapasubasta ang 4 na luxury vehicle na mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na hindi na ibenta nung nakaraang auction. Ibinaba na ang presyo ng mga ito. Ang Rolls-Royce mas mababa na ng halos 10 milyong piso. Kung hindi pa rin daw mabebenta ang mga luxury vehicle ng mga Diskaya, pwede raw itong ipa-direct offer o kaya naman ay sirain na lang. Condemnation or sirain na lang talaga yung mga vehicles. It's really an exercise of discretion on the part of the commissioner. No? In fact, we could have dispensed with the auction and went straight to the condemnation. Considering the state of our country, we are in need more of a budget. Sinimite ng CIDG sa ICI ang mga dagdag na dokumento kaugnay ng iniimbestigahang flood control projects. Binigyan diin naman ni ICI Commissioner Rogelio Singson ang pagpapanagot sa mga sangkot. The demand is still very strong for people who are involved I'd like to see them achieved. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.